Ngayong araw nga mga mare ay mahal na araw. At syempre ay bida na naman ng bilo-bilo. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa panibagong araw. Kaya bago ang lahat mga mare, nandito si mama naghihimay na naman ng mga gulay. Alam nyo ba mga mare, itong talbos ng ampalaya ay paborito talaga ni mama. Gusto nga niya yun ihalo sa may munggo, kaya alam niya na kung anong uulamin namin. Perfect talaga sa munggo yung ampalaya pati na ang bata. Yung iba nga hinahaluan pa ng alugbati yan at saka yung bunga ng ampalaya. Sabi nga ng iba, palagi daw nila nakakita sa content ko si mama na naghihimay ng gulay. Kasi ang hobby ni mama pag wala siyang ginagawang tahiin niya. Ito pala ang aming tanghalian kasi alam niyo naman bawal ang karne ngayong mahal na araw. Kahit nung bata pa ako mga mare ay mahilig talaga ako sa munggo at paborito ko ito. Kaya dati kapag tinatanong ko si mama kung anong ulam, pag sinabi niyang munggo ay pumapalakpak daw ang tenga ko. Hindi ko alam mga mare pero basta talaga nung bata ako ay paborito ko talaga tong munggo lalo na kapag malapot. At ito rin ang dati kong unang natutunan na nagluto ako. Ang sabi nila tuwing Biyernes lang daw pwedeng magluto ng munggo pero hindi sa amin at kahit anong araw. At ito pala ay naglangis din si mama dahil nga Biyernes Santo ng mga araw na to. At syempre kaya gumawa si mama niyan kasi nga magpapablessing siya ng langis. At alam niyo ba mga mare ay napakabango talaga nito at amoy na amoy mo talaga yung amoy biko. At ito na si mama nagsisimula na siyang kumain kasi nga nagugutom na daw siya. Di ko alam pero si mama ay sanay na nakukuhanan ko siya ng camera. Ito na pala yung aming ginataang bilo-bilo, yung ate ko ang nagluto nito kasi siya lang naman yung may budget. Naging trending nga to sa Facebook mga mare, pakitaan ng masasarap na mga bilo-bilo. At nanguna na ngang kumain yung bunso ko, hindi pa nga siya nakakapag-base ay natakam na siya sa may bilo-bilo. Abay unang tiki, may sarap na sarap talaga at hindi talaga mawala ang ngiti niya sa kanyang mga labi. Abay mga mare, magpapahuli ba tayo sa tikiman ng bilo-bilo? Abay sabi nga nila kapag ka kumain ka ay wag mong ibubuka ang iyong bibig. Ang hirap naman kumain ng ganun mga mare, yung hindi bumubuka yung bibig, diba? Charot. At ayun pa mga mare, naku, napakasarap talaga nito. Kayo din mga mare, nakapagluto na rin ba kayo ng ganito? Pero sa mga oras ito ay nakahiga na nga rin kami. Wala din kasi akong magawa mga mare kaya kinuhanan ko din si mister ng video. Sinisitsitan ko nga sa dyan, abay nagpakyut ba naman sa camera. At kinaumagahan nga mga mare ay nagalmusal na kami, maaga nga kaming ginising ni mister. Pag nandito talaga si mister ay maaga kaming kumakain dahil nga maaga din siya nagluluto. At tingnan nyo naman yung panganay ko, tuloy pa kasi kagigising lang niya. Kayo ba mga mare, sabay-sabay din ba kayong kumain? Nga si mama at nagwawali sa labas, tinatawag ko na nga siya para kumain. Maaga din kasi talagang gumigising yun si mama. Ayan na si mama, dahil nga nahuli siyang kumain ay siya na lang talagang mag-isa. Tingnan nyo naman tong panganay ko, binabantayan si mama kumain. Malapit talaga yan sa kanyang lola. At ito pala yung kapitbahay namin. Sabi ko nga sa kanya ay kumaway siya, napangiti na lang. At sakto kahapon ay dumaan talaga to si nanay na matagal ko nang inaabangan na nagtitinda ng hikaw. Ito pala yung napili kong hikaw na nabili ko sa kanya, 100 lang yung pares na yan. Naman napakaganda talaga tong napili ko at mura pa. At syempre, susukat natin yan kung bagay talaga sa atin. Alam niyo ba mga mare, nung bata pa ako ay mahilig talaga ako sa hikaw. Kahit na tigli 5 piso o 10 piso ay palagi akong bumibili. O yan si Inday nakahikaw na Kahit 100 pesos lang yan ay napakaganda talaga at sulit na sulit. Alam niyo ba mga mare, palagi ako nagpapasalamat kay Lord dahil nga binibigyan na tayo sa araw-araw ng blessing. Na kahit sobrang hirap ng buhay ay hindi niya pa rin kami pinapabayaan at palagi niya pa rin kami binibigyan ng mga blessings. Kaya Lord, maraming pong salamat. At syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.